SB19, sila ang pinakaunang P-pop group na nakapag-train under the Korean idol system. So nandito kasama natin ngayon the one and only heavenly voice, Stel of SB19, para i-share sa atin yung mga experiences niya as a former trainee under Korean system. So let's all welcome walang iba, wala nang hahanapin pa. SB19's Stel! Woo! Oh, hello. Hello, Kat. Hello po, kamusta po kayo? Okay naman. Ito ngayon, medyo okay naman. Ikaw ba, kamusta? Okay naman, medyo bagot lang dito sa bahay, di ba? Talagang indoor lang, ganyan activities. So actually, pansin nyo naman guys, kinakabahan po talaga ako dahil nami-meet ko ngayon si SB19 Stel at sobrang nakaka-starstruck guys. And imagine witnessing Go Up era up to now na you guys are sweeping the charts. So how do you feel about it na ganun nga ang narating ng SB19? Wow. Una-una sa lahat, pagkakabahan kasi ako lang nandito. Yes! Ano ba? Wala, ano lang, yung usap natin ngayon as friends, gano'n. Tropa, wag kakabahan. Okay. Ayun, to answer your question. Pero ayun, sa mga nararating or na-achieve ngayon ng SB19, actually, ang nafe-feel pa rin namin is parang same pa din naman na parang kung paano kami nagsimula. Ito walang halo talagang biro or walang halo kung ano-ano. Kasi yung magkasama naman kami, hindi namin na-feel na parang nandun na kami. Parang hindi pa namin na-feel na parang nandun na kami sa kung ano yung tingin ng ibang tao sa amin. Kasi para sa amin, kung paano kami nagsimula, gusto namin ganun kami hanggang sa dulo. Like parang walang magbabago talaga. Kasi feeling ko, yun yung dahilan kung bakit sobrang eager kaming maabot pa yung ibang dream namin. Kasi iniisip namin na parang pag may na-achieve kami, like ano pa yung next? Dapat mas higitan namin yun. Parang ganun. Kaya hindi namin iniisip na parang nandun na kami. Kasi sa totoo lang, we're aiming for more. Para hindi lang para sa amin. Para rin syempre sa country and sa Philippines syempre and para sa ibang artist pa dito sa atin. Yes. Parang gano'n. Oo, grabe. So, ayan. So, itong balitang to, hindi naman po talaga bago. Pero, let's talk about your journey and experiences of how you guys started under the Korean style training. So, matanong ko lang din, sa nagdaan na mga taon, ramdam pa rin namin yung passion nyo for creating music, di ba? So, how do you guys maintain your talent and skills toward becoming who SB19 is right now? Okay. Good question. Wow. So, medyo kwento lang din kung ano ang experiences nyo sa Korea. Ayan. Korean training. Actually, medyo babalik ako sa kung saan talaga ako nagsimula and kung ano yung pinagmulan, kung ba't ako napunta dito, parang gano'n. Well, a lot of people know naman na parang galing ako sa cover group. I mean, baka ikaw rin alam mo na galing ako sa cover group din before and parang from there pa lang nagkaroon na ako ng kumbaga, doon nagsimula talaga na build yung confidence ko and yung doon din nawala yung takot ko na tumungtong sa stage kasi parang dati kasi more on school lang talaga tas sa mga classmate ko lang tas from there paunti-unti na nabibuild yung confidence ko. Tapos ayun, nung medyo matagal na rin ako sa cover group, medyo naisip ko na parang gusto ko mag-step up. I want to step up my game. And nung nalaman ko nga na parang merong company na naghahanap ng mga talented Filipinos. Actually, hindi ko pa alam yung idea nun about idol group na they were looking for Filipino na ganun pala yung plano nila na idol group pala. So, nag-join lang ako to experience kasi yun nga, as a cover group, syempre alam ko rin yung pinagdadaanan ng idol sa Korea. So parang may idea ako kung paano sila tinitrain. Pero hindi ako sure kasi hindi ko pa naman na-try mag-train sa kahit anong company dito sa Pilipinas. Kahit Filipino company na entertainment company, hindi ko pa talaga na-try. Kaya wala akong ka-idea kung paano nag-work yung ganun. Kaya yun, na-curious ako and nag-audition ako sa Show BT Philippines. Tapos, yun, nagulat ako kasi akala ko
kala ko talaga like normal audition lang siya. Tapos nagulat ako kasi sobrang dami talagang nag-audition. Doon ko lang nalaman na ganun pala talaga yung training, yung way sa Korean system. Though hindi ko alam kung ganun talaga sa Korea, pero yung ginagawa nila sa amin, feeling ko naman ganun. Yun. So, ayan. So, may mga na-discover din po ba kayo or like new experiences na talagang siguro medyo na-shock ka or ganun as a trainee na parang, syempre, I remember na kailangan yung 1,000 times nyo sinayaw yung go up. So, ayun. Like, ano pa yung ibang mga kwento nyo habang nag-train din kayo? Yung training namin actually, ang kwento ko dito, actually, hindi na ako nagulat sa training kasi before pa nga ako mapunta sa cover group, meron na akong dance group din sa school namin. Nasanay naman ako mag-training everyday, kaya wala na sa akin yung nag-train talaga everyday. Like, sanay na ako mapagod sa sayaw, Ay, grabe. training, ganun. Sa stretching, sanay ako. Pero siguro ang kinagulat ko lang talaga nung nag-start na kami ng training sa ShowBT is parang sobrang strict talaga ng company, sobrang strict ng teacher. Siyempre, Korean sila, sobrang nila sa time. Sobrang strict nila sa time, like kahit 1 minute, bawal ka talagang malate. Kailangan mo talagang on time ka darating kasi pag hindi ka on time dumating, marami kang masiskip na training. Marami kang masiskip kasi from body conditioning, stretching, basic ballet, basic ballet, first time kong ma-experience Oh yun. my God. Oo. May ganun pa pala. Kaya Talagang naano din yung nakakatuwa. flexibility nyo, ganun sa Yun body. talaga. Tapos meron din kaming parang tinuturuan din kami. Tamang ugali as an artist, parang ganun. Okay. Tuturuan Mga din. values, ganyan, ethics. Wow. Yung lakad, paano humawak ng mic, ganun, paano makipag-usap, ganun. May ganun kami before. Grabe. So talagang sobrang mabusisi at in detail yung pagka under the Korean system yung training. So ayun din. Saka meron pa pala isa. Sobrang sila, like pag i-check nila yung parang may monthly kasi kami, may monthly evaluation. Pag i-check ka nila, parang sasabihin talaga nila sa'yo yung mali mo, sasabihin talaga nila lahat, like transparent, like walang sugar coating na magaganap, sasabihin talaga nila sa'yo. So parang doon pa lang mapapaisip ka na kung ano pa bang kulang sa akin, ano pa bang kailangan kong i-improve. Kaya mapupush ka pa na yung sarili mo, i-improve. Kaya ganun. Yun yung nakakagulat, pero nakakatuwa kasi nakikita mo yung mga kasama mo, nag-i-improve at nag-grow din together with you. Parang ganun. So parang syempre nang-i-encourage ka to challenge yourself din. Habang nakikita mo yung iba, di ba, na ginagawa din yung best nila. So ganda, ang inspiring ng ganun setup, di ba, na nakikita mo sila. Ayun, yun yung nakakatuwa. Parang yung mga kasama mo, parang wala lang, kasi sabay-sabay kayo nag-i-improve. Parang yes, sabay-sabay kayo mag-go up, gano'n. So, ayan guys. So, ayun nga din, like mentioned before, na siguro ang takeaway point lang din dito is sa mga nagbabalak din mag-debut as an idol or aspiring artist. I think joining cover groups or kahit sa school nyo lang, like yung mga dance group, ganyan, are encouraged, lalo sa mga 18s natin na gusto maging idol or aspiring artist nga. And I wish din talaga, like more people could appreciate Filipino cover groups, di ba? Like, ang dami talaga niyan, guys. Like, keep on discovering, guys. Pero, Stel, if di ka nag-audition pala for ShowBT, sino sa tingin mo si Stelvester Aherong? Siguro, kung hindi ako nag-audition sa ShowBT, si Stelvester ay isang mabuting anak. Hindi, bukod doon, syempre, siguro, nagtuloy ako sa dream ko talaga na maging chef. Kasi, nag-take ako ng HRM, Hotel and Restaurant Management, and actually, and kasabay nun pala, nagtuturo rin ako sa mga bata ng choreography before. Mahilig kasi akong magturo rin ng sayaw sa kahit na sino, pero before kasi nagkaroon ako ng project, special project siya, tapos parang nagtuturo ako sa mga bata sa school nila. Tapos yung school na yun ang nakakatuwa kasi para siyang school for special child, para sa mga ped, mga ganon. So nakakatuwa kasi parang ako as hindi naman ako professional choreographer, pero yung magkaroon ka ng chance na magturo sa mga special na bata na gusto nilang matuto, kasi nung nakita ko sila talaga, parang
excited silang matuto, excited silang makita ako araw-araw. Pagka nakikita nila ako, tinatawag nila ako ng Sir Lester, Ay, gano'n. Tapos, grabe. tapos iba-iba kasi sila ng iba-iba sila ng parang Age ba? ng kondisyon. Iba't iba sila ng Condition. kondisyon. Okay. So parang yung iba, parang talaga, like hirap makarinig, yung iba, parang hindi ganun masyadong makagalaw, yung iba, talaga, like special talaga. Pero super na-appreciate ko yung effort ng mga bata matuto. Kasi kahit basic na sayo lang yung tinuturo ko, alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung mga bata na ginagawa mo yung best nila, tas super masaya sila. Ayun, yun yung sigurong yun siguro kung hindi ako nag-showbiz, kung hindi ako nag-SB19, siguro chef or choreographer talaga, yun talaga yung past ko, feeling ko. Tinuloy yung ganun na parang, ang saya din kasi talagang makita ng mga bata, yung parang nakangiti yung mukha nila. Tapos parang, nag-gleam kasi, parang nag-glitter yung mga mata nila. Kasi siguro youth kasi, ganun talaga yung parang pagbata ka, parang ang hopeful pa nitong batang to, parang, sige, I will share my talent to you. Parang ganun. Tapos sobrang sobrang parang kahit tapos na yung class ko sa kanila, kinakausap talaga nila ako, like hinihila nila ako sa likod ng school, parang, Sir Lester, turuan mo pa po kami kahit 5 minutes lang, gano'n. Nakakatuwa. Grabe. So, may ganun palang istorya si Stel, guys. So, ayan. Pero dahil may show BT, sa tingin mo yung nag-udyok sa'yo na mag-audition? Nag-udyok sa akin mag-audition. Ayun nga, kasi bata pa lang ako, lumaki talaga ako sa environment na sanay mag-perform yung mga tao, sanay marunong kumanta, marunong sumayaw, parang ganon. Yung parents ko, lahat sila kumakanta, mapalolo, lola, tito, tita, ganon, mama ko, papa ko, sobrang lahat sila kumakanta, tapos marunong sila mag-play ng instruments, ganon. Mga tita ko, sumasayaw talaga nung kabataan nila. Kaya feeling ko naman ako talaga sa kanila. Tapos ang nag-udyok talaga sa akin mag-audition sa Show BT. Kasi syempre galing ako sa cover group. Syempre more on sayaw-sayaw 'yon, di ba? Tapos pagka meron kaming get together ng mga friends, ganon. Syempre hindi mawawala yung karaoke, di ba? Tapos lagi nila akong pinapakanta. Kasi alam nila na mahilig rin ako kumanta, pero hindi ko siya showcase before. Pag kumakanta ako, inaasar nila ako na parang, pwede na to mag-audition sa Korea, ginagawa na nila ako. Tapos parang doon ko naiisip na parang, oo nga, ba't hindi ko kaya i-try mag-audition sa mga kahit mga simpleng singing contest sa barangay namin, gano'n, kasi hindi pa talaga na-try. Tapos sila, pinupush na nila ako mag-audition sa mga The Voice, mga gano'n, mga talent search dito sa Pilipinas. Pero, ayun, syempre, mahina yung loob ko. Tapos minsan naman, pag nilalaksan ko yung loob ko mag-audition sa mga gano'n, hindi naman ako siniswerte. Kasi wala pa naman akong proper training that time, kaya siguro hindi rin gano'n hindi ako nakukuha gano'n. Pero at least, parang you keep on trying din. Yung parang talagang pinush mo, parang di ka rin tumigil na hanggang sa, nangyari na nga yun sa Show BT, di ba? Ang galing. Parang nakaka-inspire ulit na gano'n yung story. Nag-audition na talaga ako sa Show BT. And ayun, sinwerte naman. Kasabay mo nun si Josh na nung nag-audition kayo, or parang magkahiwalay, magkasama na kayo? Actually, yung nag-audition ako lang mag-isa. Hiwalay kasi kami ni Josh. Parang siya yung day 2 ata siya. Ako, naka-attend ako nung day 1. Ang nakasabay ko sa audition nun, si Sejun. Si Sejun yung nakasabay ko. Same day kami ng audition, si Sejun. Yeah. Grabe. So, ayan, napupunta na tayo sa reminisce, di ba? So, mag-reminisce pa tayo ng onte. Kasi I think a lot of 18s are really curious. So, gaya ng nabanggit mo nga kanina. So, naalala nyo pa ba as a team or as individual yung feeling at reaction when you found out that you were selected to become a member of SB19 and the main vocalist and leader at that? So, kailan mo ba nalaman na yun pala yung posisyon mo sa SB19? Ayun. Ang ganda ng question, nakakatuwa. Kasi, ang totoong story kasi na ito, nung nag-audition kami sa Show BT, ang alam lang namin is parang performer lang talaga. Like, naghahanap po sila ng performer for wala everything. pang idea talaga. Like, pero may idea na kayo gagawa ng group or wala pa rin? Wala din. Ang alam lang namin,
performer like musical and mga ganun lang, mga kailangan lang talaga nila ng dancer. Yun lang yung alam namin. Tapos nagulat kami na may plano na pala sila to create a group, idol group. Tapos ang balak nila is first mag-launch ng boy group. So nung nalaman namin yun, parang ano nang mangyayari? So parang ano na to, magiging parang friendly competition na. Ganun na yung iniisip namin, syempre. Tapos nalaman pa namin na parang yung una, parang 7 yung pipiliin, 7. At parang 5 na lang, biglang naging 5. Oo. Tapos, ayun, nang naalala ko nung time na yun, syempre marami pa kaming trainee nun. Boy, merong girl na mga trainee. Tapos tinatawag kami parang hindi isa-isa, parang group by group, parang 3 by 3. Dun sa loob ng room sasabihin kung pasok ka or hindi. Parang ganon. Yung iba naman, tinatawag din, isa-isa talaga, yung iba isa-isa pala, tama na alala ko. Ako ang kasabay ko nun sa room, si Sejun, tapos may isa pa kaming kasabay. Tapos, parang kaming tatlo, pasok kami nun. Ang naalala ko lang nun, medyo sad yung part na yun. Kasi syempre, yung time na yun, dun mo malalaman talaga, syempre, dun mo malalaman kung pasok ka or hindi. Tapos, paswertihan na lang, kung pagpasok mo sa room, sasabihin sa'yo, congratulations, or bye-bye, parang ganun. Ang sad lang kasi, bawa, ikaw pasok ka, parang paglabas mo ng door, syempre, curious yung mga kasama mo kung pasok ka. Alam mo yung gusto mong sabihin na oo, pasok ka, pero pag nakita mo syempre yung ibang mga friends mo na parang hindi nakapatok, parang ang hirap sabihin sa kanila, ang hirap mag-celebrate. Parang ganon. Pero, ayun, na ano rin naman namin, na pag-usapan din namin na ganun talaga, yung buhay. And syempre, trainee kami lahat, kailangan namin i-accept. Pero, at the end of the day, di ba, parang siguro each one of us has their own time. Siguro, hindi lang na yung dun sa mga trainees na yun, sana hindi sila din nag-give up. And of course, kayo guys na napili, talagang feel ko, may something, may fate na naganap, may destiny na nangyari. Kasi parang, di ba, from different paths, naging SB19, ganun. So, parang, ang ganda ng chemistry. Ay, ayun pa pala, parang china-check din ba yung sa chemistry ninyo sa nung trainee life kayo? Like, pinag-combine ba kayo sa ibang group, like you mentioned? Or talagang nag-select sila ng ganitong members and then tinry kung okay ba sila as a group? Ganun. Sa pagkakaalala ko, parang wala naman kaming naging ganun na parang group-group to try the chemistry. Kasi parang nung nagtitraining kami, like, sama-sama lang kami lahat. And yun na talaga yung chemistry nun, yung lahat kami. Parang as a group na rin kayo tinitingnan, ini-evaluate. Lahat ng trainee. Siguro ang pinaka naging parang yung level na chemistry na tinatanong mo, yung nabuo na kaming 5 SB19. Doon na tinignan din. Doon talaga namin na-test yung chemistry namin. Kasi di ba parang si Ken yung pinaka-last na naging member ng SB19. So parang hindi na namin siya nakasama nung trainee pa kami, parang ganun. So ayun, doon namin na-test yung chemistry kasi yun nga. Parang kaming tatlo ni Sejun and ni Josh yung parang matagal ng trainee. Tapos biglang dumating si Ja, and then last si Ken, tas doon nabuo kaming 5 SB19. Ay, ba't 6 to? Diba? So, 18s na yun. 18s na. Oh, di ba? Oo. So, ayun, nabuo kaming 5. Tas doon namin yung chemistry na kaming 5 lang. So, ayun na din. Oh, yes. Break. Get in the zone. Break. So, ayun, since na-mention na rin, di ba? So, nandito na tayo, nabuo na yung SB19. Parang feel ko, curious din yung mga fans na kung ano yung, what were your impressions sa ibang member? Since you mentioned na, di ba, kayong dalawa ni Josh, magkasama na kayo in Seon, ganun. Tapos si Sejun, nakakasabay mo lagi pagka mga evaluation, ganyan. So, ano yung parang impression mo sa each member? Kina Josh, Ken, Sejun, ay, si Josh, baka hindi na, wala na masyadong impression kasi magkakilala na kayo. So, si Ken, Sejun, Justin. At syempre, yung expectations mo upon entering the group. Like, ano yung mga tumatakbo sa isip mo, ganun. Okay. So, ayun, yung parang ko sa kanila nung pagpasok ko sa group. Siguro, sabihin ko na rin yung kay Josh. Kahit na matagal na kami sige.
Siyempre, matagal na kami magkakilala ni Josh nung magkagrupo pa kami. So, ayun, siyempre, alam ko na kagad na siya yung makakasama ko and magiging body ko talaga during trainee days. Which is nangyari naman kasi parang, ayun nga, siyempre, kami yung magkakilala pero lagi kaming magkasama, parang gano'n. Pero, nung nag-start na yung training talaga, siyempre marami kami. Wala naman nagbago sa paningin ko kay Josh. Yung pa din kung paano ko siya nakilala. And next si Sejun. Alam na rin to ng 18 siguro and lahat ng... Pero kasi, ayun nga, unang pagkakita ko kay Sejun, na weirduhan talaga ako sa kanya. Like, hindi ko alam kung... Nung unang kita ko sa kanya, parang siyempre lahat ng trainee, gusto mo kaibiganin, gusto mo maging friend. Pero, ayun, nung nakita ko si Sejun, gusto mo nakita ko si Sejun, na-weirduhan talaga ako sa kanya. Hindi ko alam paano siya i-approach, hindi ko alam paano siya kakausapin. Nakakausap ko lang siya pag may kasama siyang ibang group of friends niya. Kasi parang makikisingit ako bigla. Kailangan may bridge, kailangan may mediator, ganun. Tatanungin ko isa-isa, tapos pag natanong ko isa, syempre siya makakausap ko na siya. Siya yung next, ganun. Oo. Pass the message. Ganun. Pero pag siya mag-isa, bihira ko siyang i-approach kasi nga, hindi ko talaga alam paano siya i-approach. Parang sobrang sanay lang siyang mag-isa, parang gano'n, may sarili siyang mundo, kaya mahirap siyang i-approach. Pero nung naging tumagal-tagal na, ayun, naging close kami ni Sejun kasi mabait naman talaga pala si Sejun. Nahihiya siyang makipag-usap sa tao, pero pag kinausap mo siya, tsaka kanya lang kakausapin. Ganun. Pero mabait talaga si Sejun. Yes. So next naman si Justin. Si Justin next na pumasok. Nung unang kita ko kay Justin, sabi ko kagad, ay, pogi, wala na. Nawalan na kagad ako ng lakas ng loob. Kasi parang, ay, wala na, sure na to, makakapasok na, ganun. Sabi ko, ay, wala na, pogi. Kasi, siyempre, pag unang kita mo naman kay Justin, di ba, pogi na. Talaga naman, oo, parang, pogi, talaga. Ang bait pa, di ba, ganun. So, parang nung nakita ko si Justin, sabi ko, ay wala na, parang parang sure ball na to, sure ball na meron itong may plates na to, ganun na kagad yung iniisip ko. Pero, ang ko nun kay Ja, nung una, alam ko namang mabait siya, ganun. Halata naman sa itsura ni Justin na mabait siya. Nung unang tingin pa lang kasi kay Justin, parang, uy, rich kid, parang ang hirap na i-approach, parang ganun. Friendly ako, pero mahihain kasi talaga ako sa mga tao. Pero nung nakilala ko naman si Justin, nung naging close na kami, kasi may time nga na dalawa na lang kami nagtitraining. Yun, dalawa kami nagtitraining. So, lagi kami magkasama. So, yun, doon kami naging close and super naging friends kami ni Ja. Parang lagi kami magkausap, same kami ng trip sa buhay, mga gano'n, mga kalokohan, same din. Nag-click na, gano'n, nag-click talaga, sobra. And then, lastly, kay Ken. Kay Ken, medyo nung dumating siya, same lang din kay Sejun na na-weirduhan din ako. Pero hindi same ng level ng pagka-weird kay Sejun. Pero, mas ko kay Ken, mas gusto kong kilalanin si Ken nung mga time na yun. Kasi si Ken, nakikita ko na siya dati sa mga cover group din. Pero yung itsura niya kasi, yung aura niya kasi sa ibang cover group, parang mayabang na ganun. Kaya nung nag-audition siya, parang gusto ko talaga siyang kilalanin kung mayabang ba talaga siya or ano. Pero nung kinatagalan naman, nung nakilala ko na siya, hindi naman pala. Mabait naman si Ken, ayun. Tapos ayun, naging click din kami sobra. Tapos ayun, nakakatuwa rin si Ken kasama talaga. Yun. So yun na ang mga impressions. So ayan, so dun tayo. Babalik tayo dun sa basic question na what are your plans for 2021? Like, 'di ba, bagong taon. Siguro may mga plano tayo na iisip or baka yung in line with with Showbity Entertainment. Ayan. So plans for 2021. Actually, wala naman akong masyadong iniisip na plano or wala naman akong masyadong super engranding plano pa for 2021. Mas focus ako ngayon sa mga plans ng SB19. Yun lang yung priority ko. Yun lang talaga yung priority ko is SB19. Pero ayun, kung magkakaroon talaga ng parang time
na may pahinga. Syempre, meron din naman akong plan B. Meron akong mga plan. Siguro, pagka sinuwerte, syempre gusto ko bigyan ng business yung parents ko. Wow. Syempre gusto ko bigyan ng yung parents ko ng business para naman may ginagawa rin sila para, 'di ba? Kasi 'di ba ngayong pandemic, syempre hindi pa rin makakapag-work masyado. Kaya ayun, mas okay na parang mag-isip muna ng parang ibang bagay. Pwede ko silang bigyan ng business, ganun. Tapos ako naman, personal plan, ayun, kung may pahinga talaga kami or kung meron man kami maraming oras, gusto kong mag-try ng mag-musical artist, maging ganun. Musical artist or mag-audition sa mga musical play, mga theater, ganun. Anything about musical, anything musical related talaga. Sobrang gusto ko talagang i-try ngayong taon. Kasi, ayun, kahit acting gusto ko talagang i-try. Kaya nung meron kaming ECMAS na short short film. Gusto kong i-try. Ayun, pero, ayun, may nagtatanong din about vlogging. Siguro, in time, magkakaroon. Pero ngayon kasi, mas bigyan muna natin, mas hinayaan ko muna si Justin kasi, parang, para isa-isa muna, parang ganon. Saka na. Ayun, yun naman yung plano ko. So, ayan, lastly, syempre, di natin papalampasin to 18s. Stel, please give a message to your fans and supporters. Woo! Syempre, sa aming pinakamamahal na 18, syempre, alam nyo naman na to. Gusto namin magpasalamat sa inyong lahat. Syempre, sa walang sawang pagmamahal, pagsuporta, and pagtangkilik sa grupo naming SB19. Kahit nasa gitna tayo ng pandemya, talagang walang makakapigil sa inyo. Maraming salamat talaga sa effort nyo, sa lahat-lahat ng mabubuting bagay na ginagawa nyo. Hindi lang para sa amin, kundi para din sa kapwa natin and kapwa nyong ibang 18. Kaya maraming salamat. And kung meron kayong inaantay na sign para may gawin or meron man kayong goal sa buhay na gustong abutin at naghihintay kayo ng sign, actually, wag na kayo maghintay ng sign kasi yung sign is kayo na mismo. Kung gusto nyo talagang maabot yung dream nyo, yung goal nyo, sa inyo magsisimula yan, gawin nyo na ngayon kasi kung hindi kayo kikilos, sino ang kikilos? Parang ganun. Kaya simulan nyo na ngayon, abutin nyo ang mga pangarap. Siguro, kung nakasupport kayo sa amin, bigyan nyo rin ng time ang sarili nyo dahil importante kayo para sa amin. Huwag nyo papabayaan yung mga goals nyo, yung family nyo, yung sarili nyo. Abutin nyo lahat. Sorry, ang dami kong sinasabi pero gusto lang talaga namin yung best para sa inyo. Maraming salamat. Kung nasusuportahan nyo kami, susuportahan din namin kayo sa gusto nyo. Kaya yun. Feel! Grabe. Oh my God. Maraming salamat. Sabay-sabay tayong go up hanggang sa huli tayo'y mag-aalab. Yes! Woo! So, coming right up is our next mini segment called Perfect Pitch. Ayan. Sobrang dali lang ng objective ng game na to. So you must be able to say a certain word repeatedly by emphasizing the syllables of the word in every turn. Ayan. At syempre, dahil bongga ang SBTV tonight, na magkakalaban mo dito ang susunod nating guest. The score will be based on how many words ang kaya mong i-perfect pitch. And for sure, alam na ni Stel ang mechanics, kaya hindi ko na mag-e-example. Hindi na mag-e-example. Nalaro ko na to before. Nalaro ko na to sa Aja. Ayan pala. So, are you ready to do the perfect pitch game, Stel? Pinanganak ako maging ready. Okay. So, in 3, 2, 1, first word. Pinapangarap. Oh my God, ang haba. Try ko 1, 2, 3, go. Pinapangarap, 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 pinapangarap. Next word, namumulaklak. Namumulaklak, 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 namumulaklak. Wow! Next word, kakaba-kaba-kaba. Hala! Kakaba-kaba-kaba, 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 kakaba-kaba-kaba. Ay, mali! Kakaba-kaba-kaba, 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 kakaba-kaba-kaba. Next word, tanso sa tasa, tasa-tasanso. Hala! Parang ako nabulol din. Tanso sa tasa ng tanso. Ganun ba? Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tasa sa tanso. Tasa sa tasa tasanto. Naiba na yung word order. Ang hirap. Okay, next. Palakang kabkab.
Ayan, medyo maikli. Palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab, palakang kabkab. Okay! Ayun! So, ilan ang score? Tama ba? It's, tama ba 3? 4 over 5. Ayun. So, aabangan natin ang next guess kung ilan ang score niya. Ayan. Yay! And thank you so much, Stel, for being with us tonight dito sa Yes. SBTV Live. I-take note nyo na yung mga na-share ni Stel sa mga nangangarap na maging idol or artist dyan. If it's your passion, go for it, sabi nga ni Stel. And please do share where we can see more of you on social media. Ayan. Okay. You can search for our official page. You can search SB19 Official or Official SB19 on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and on TikTok. Pero for my personal account, ipa-flash na lang po namin sa screen. Wow, inutusan yung editor. Ayun po, I have Facebook, I have Twitter, I have Instagram, I have TikTok. Ano pa bang meron ako? I have 18. Wow! Wow! Ayun, search nyo na lang sa lahat sa mga social media accounts yung name ko. Wow, kala mo naman, sobrang kilala. Pero ayan, ipa-flash na lang po namin sa screen. Lalabas po dito sa baba ang aking mga personal accounts. Kaya ayun, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Thank you po sa time nyo. Kahit ang dal-dal ko po. Maraming salamat. And thank you din, Kat. Thank you so much. Ay, yes. Thank you so much din. So, yun. Thank you once again, SB19 Stel! Woo! Thank you po. Maraming salamat. Thank you po.